Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father Rick. Ako'y nagagalak na ako'y inyong inanyayahan muli, no? Talagang inaasahan ko na yan eh. Every time na kayo ay nagdiriwang na inyong nobenaryo bilang paghanda sa pistahan ni San Pablo ng Cruz, ay ako'y merong isang araw o isang gabi para makiisa sa inyong pagdiriwang na inyong kapistahan, no? So mga kapatid, pag nilayan natin ang Ebanghelyo, nagsimula ang batikusan ni Jesus at ng mga Pariseyo nang si Jesus ay anyayahan ng isang Pariseyo na kumain sa kanilang bahay. At nang si Jesus nga ay dudulog na sa hapag, meron siyang hindi ginawa na inaasahan sa kanya ng Pariseyo. At alam ba ninyo kung ano? Yun yung naguhugas munang ng kamay. Kasi meron po kasing practice ang mga Hudyo ayon sa batas ni Moises na bago dumulog sa hapag, naguhugas ng kamay. Subalit hindi ito ginawa ni Jesus at dahil doon siya'y binatikos. Dahil siya nga naman daw ay isa ka pa namang guro. At doon nagsimula na sumbatan din ni Jesus ang mga Pariseyo. Dahil sabi ni Jesus, kayo, mas mahalaga pa yung kalinisang panglabas sa inyo kaysa kalinisang pangloob. At yun nga, inihentulan pa ni Jesus ang mga Pariseyo sa isang nicho. Alam natin ang nicho, di ba? May pintang puting-puti, parang ang linis-linis nga naman sa labas. Subalit ang loob naman ay may nabubulok na patay, no? So ganun katindi yung comparison na ginawa ng Panginoon. At sa ating ngang Ebanghelyo ay patuloy na binabatikos ng Panginoon ng mga Pariseyo. Sabi niya, kawawa kayo, mga Pariseyo. Magaling lamang kayo na magutos, magturo. Subalit ang inyo namang inuutos at itinuturo ay hindi naman ninyo isinasabuhay. So mga kapatid, ang ating Ebanghelyo ay maaring tumutukoy sa kahit sino sa atin. No? Kasi there could be a Pharisee in each one of us. Unang-una nga, siyempre sa aming mga pari. No? Dahil kami ay merong kaming teaching ministry. At bilang mga pari, kami ay namumuno sa isang pamayanan. Kaya unang-una, ang Ebanghelyong ito ay para sa amin. Isang babala para sa amin na we should walk our talk, no? Na we should lead by example. Yun ang mensahe na ating Ebanghelyo ngayon eh. Tayong mga namumuno, we should always lead by example. We should walk our talk. Huwag mong ipagawa sa mga tao yung ikaw mismo hindi mo naman ginagawa. So yun yung paalala ng Panginoon. Otherwise, lalabas tayong mga ipokrito. Hipokrito, yung magaling lamang sa salita pero wala naman, kulang naman sa gawa. Hindi nakikita sa gawa, no? Kaya unang-una ito'y reminder at babala sa amin. Siyempre ito din ay babala para sa mga nasa gobyerno, di ba? Babala din ito para sa mga lahat ng may hinahawakang leadership position. Lahat ng mga may hinahawakang teaching ministry. Kasi tayo po talaga eh, tayong namumuno, tayong nagtuturo, tayong naglilid. At ang Ebanghelyong ito ay para din sa inyong mga magulang. Kasi kayo ang unang-unang teacher sa family, kayo ang unang-unang teacher ng inyong mga anak. Mawawalan kayo ng kredibilidad at hindi na kayo paniniwalaan anak ninyo. Halimbawa, sabihin niyo sa anak ninyo, anak, huwag ka magmumura. Ikaw naman pag nagagalit, grabe ka naman magmura. O di ba? Mawawalan ka ng credibility eh. Hindi ka magiging kapanipaniwala na kasi yung pinapagawa mo, hindi naman nakikita sa iyo. Di ba? So bilang mga magulang, you should set a high moral standard to your children. How? By setting a good example. At yun ang nagiging problema. No? So medyo mag-focus na tayo sa family kasi
Marami naman sa inyo dito ay familyado, no? Napakahirap mag-set ng mataas na moral standard kung kayo naman ay sa sarili ninyo ay wala naman tayong moral. Halimbawa na lamang ay, alam naman natin ngayon mga kapatid, di ba, na marami ngayong couple ay naglilibi na lamang, hindi na kinakasal. At nakakalungkot kung yung mga magulang ang hindi kasal at nagli-live-in. So paano mo ngayon sasabihin sa anak mo, anak, bago kayo magsama, magpakasal muna kayo, ha? O paano mo sasabihin sa mga anak nyo, ikaw mismo alam ng mga anak mo na hindi naman kayo kasal. Nagli-live-in lamang kayo. So anong standard ang pwede mong ipakita sa anak mo? You're not a good example to your children. Kaya nga po, napakalaking hamon ang ebanghelyong ito, no? At bilang mga leader, babala din ay yung wag magiging conscious masyado sa title, public recognition. Kasi yan ay, it reinforces our self-entitlement. Alam niyo po mga kapatid, si Pope Francis, lagi kaming pinapaalalahanan kaming mga pari to avoid clericalism. Clericalism. Isa po ito sa hindi magandang ugali na pwedeng mangyari sa isang pari. Yung bang feeling niya, he is entitled to so many privileges. Sa totoo lang, hanggang maari, when I am in a public place, I would rather not be identified as a priest. Kasi alam po ninyo dito sa ating bansa, kahit nasabihin na natin marami tayong narinig na iskandalo sa buhay ng mga pari, mataas pa rin po ang tingin at respeto ng mga tao sa pari. Pag alam nilang pari ka, you're already exempted to so many violations. Halimbawa po, dahil ako ay pari, pag nakita nilang ang halimbawa ay yung violation of traffic regulation, halimbawa ay red na, nagbuka pa, mga ganun ba? Siyempre, pipigilin ka ng pulis. Tapos, papakita mo identification mo pag nakita ang pari, ay, si Father pala. Sige na po, okay na po. Mga ganun. Naalala ko one time, ako ay pinara ng pulis. Yung palang aking sasakyan, hindi pala expired na pala, hindi na pala registered. Siyempre, kinukuha yung aking mga documents. No? Nung malaman ako'y pari ho pala kayo. O sige na po. Ayusin niyo na lang po yan. Ibang ganon. Marami kaming mga ganong privileges na natatanggap kahit di namin hinihingi. Kaya nga lamang, sometimes it is being abused, which is not correct. No? At yun ang laging pinapaalala sa amin ni Pope Francis, to avoid clericalism. To avoid that feeling of being self-entitled, that we deserve to be given high respect and be treated as VIP. And that applies not only to us, no? Even to most of you. Marami na dito, alam ko, ay dito na po tumanda sa parokyang ito. Marami na po talaga sa inyo ay malaki na po ang nagawa sa parokyang ito. And that's good. That's good. Pero, there are times, yung mga nagawa natin, umaakit sa ulo natin eh. Nagkakaroon tuloy tayo ng feeling of self-entitled. Sa totoo lang po mga kapatid, pinakamahirap tanggihan sa mga favors na hinihingi, special favor, ay yung pong matagal na sa parokya. Yung pong marami nang nagawa sa parokya. Kasi pag yan ay nag-request, may bawi eh. May bawi. May kasamang sumbat. Pag hindi mo pinagbigyan, may kasunod na sumbat. Sasabihin niya sa iyo lahat ng nagawa niya sa parokya. Madalas po yan, nako. Isa sa pinakamahirap tanggihan ay yung mga matagal nang naglilingkod sa parokya dahil may kasama pong sumbat pag hindi mo pinagbigyan. No? So yun po ang ating ebanghelyo ay babala.
para sa atin, no? Na sa atin makita tayo ang mag-set ng moral standard. Okay? Nang sa ganon ay tayo na mga nauna. Kasi kayo po ang mga senior dito sa parokyang ito. And being the senior, di naman natin talaga binabaliwala na talagang malaki naman talaga ang inyong contribution na sa parokyang ito. And still, remain humble. Kasi alam po ninyo, pagharap natin sa Diyos, hindi man naman pwedeng ipagmalaki sa Diyos yan. Lord, malaki na po ang kontribusyon ko sa parokyang ito. Pwede mo bang ipagmayabang yon? Hindi. Baka sabihin nila, ano ngayon? Kasi alam niyo po mga kapatid, kung ano yung nakakaantig sa damdamin ni Lord? Isang taong mababa ang loob. Humility. Yan po ang number 1 na hinahanap ng Panginoon, kababaang loob. Sa totoo lamang po, the Lord and God knows all our good deeds and also our bad deeds, no? And we don't have to parade all our accomplishments, all our achievements, all our good deeds. We don't have to parade them in front of the Lord. Alam naman niya yan. Kaya nga kung tayo ay isusumbat pa natin yan kay Lord, nako halimbawa na lamang ay, alam naman natin, tumatanda tayong lahat. No? And growing old is a privilege, not given to everybody. Siyempre, pag tumatanda ka, ang dami mo nang nararamdaman sa katawan mo, nagkakasakit ka na. Minsan yung sakit na dumadapo sa'yo, terminal. Tapos isusumbat pa natin kay Lord yun. Lord, ang tagal-tagal ko na nagsiserve sa simbahan. Why did you allow this to happen to me? May sumbat. Self-entitled. Yun po, no? Kaya suriin po natin ating sarili. Kasi let's not think that this gospel is only for the Pharisees. Because if we will look closely, there is a Pharisee in each one of us. That is why the gospel is a reminder and a warning to all of us, priests, lay people, leaders, parents. This gospel is for all of us. Kaya suriin po natin ating sarili.